mula sa langit hanggang dito sa lupa, maging sa atin. Tayo rin po ay nilalang bilang espiritual. Tayo po ay mayroong espiritu sa katawan natin. Kaya nga pagkatapos ng kamatayan, hindi pa katapusan. Ang Diyos po ay makapangyarihan at nalalaman niya ang lahat ng bagay. Kaya naman sa Biblia, inilagay na niya yung kasaysayan nating mga tao magmula umpisa hanggang sa katapusan. Nasuri po natin kanina yung mga bagay na nangyari sa nakaraan. Yung halamanan ng Eden at pagkatapos po yung baha nung panahon ni Noe. Nakakita tayo ng maraming ebidensya. Tama po ba? Ngayon po ipagpapatuloy natin yung pag-aaral sa kasaysayan. Meron pa pong mga malalaking kasaysayan na nangyari sa aklat ng Genesis at Exodus. Kung ang mga nakalagay dito ay tunay na nangyari sa kasaysayan natin, dapat meron po tayong makitang marami pang ebidensya. Ngayong hapon, hahanap tayo ng maraming ebidensya na magpapatunay na yung mga natitirang kasaysayan sa Biblia ay tunay na nangyari sa kasaysayan natin. Pag-aaralan din po natin ang tungkol sa bansang Israel. Ang Diyos po ay nagpakilala sa pamamagitan ng bansang Israel. Si Jesus po pumarito 2,000 taon na nakakaraan. Pero nung siya po ay nabubuhay pa, palagi siyang nagsasabi sa mga alagad, sa katapusan ng panahon, ako'y muling babalik. Ngayon, nagtatanong yung mga alagad, ano yung mga palatandaan ng iyong muling pagbalik? Ngayon po, titingnan natin yung mga palatandaan na binanggit ni Jesus bago siya muling bumalik, kung nangyayari ba o hindi sa panahon natin. Kapag nakita natin na nangyayari na sa panahon natin, ibig sabihin, malapit nang bumalik si Jesus. Pag-aaralan din natin yung muling pagbalik niya at yung 7 taon ng malaking paghihirap, kung meron po tayong sapat na oras. Ngayon po, umpisahan natin. Mag-review muna tayo. Ipaalala ko lang po yung kasaysayan natin. Dito po yung pasimula at dito ang katapusan ng kasaysayan nating mga tao. Ang umahati sa history natin, yan po ay si Hesukristo. Ang Biblia, umpisang naisulat BC 1,500. Bago dumating si Jesus, 1,500 years ang nakalipas, naisulat na yung lumang tipan, 39 na mga aklat. Yung unang 5 aklat, yan po ay isinulat ni Moses. Yung pinakahuling aklat, ito po ay isinulat ni Apostol Juan, AD 100. Ibig sabihin, 100 taon ang lumipas, mula nang dumating si Jesus, naisulat na ang aklat ng Apokalipsis. Yan po yung pinakahuling aklat sa Biblia. Sa madaling salita, ang buong Biblia naisulat 1,500 plus 100 sa loob ng 1,600 years, natapos po ang Biblia. Napakatagal na panahon, isinulat ng Diyos ang Biblia. Ito po yung nakakamangha. Yung unang 5 aklat ni Moses, ang laman po nito, ano yung mga bagay na nangyari sa nakaraan. Sinuri natin kanina, halamanan ng Eden, totoong nangyari. Baha nung panahon ni Noe, tunay na nangyari. Tama po? Ngayon, pag-aaralan pa natin yung iba pang kasaysayan na nakasulat sa Biblia. Yung pinakahuling aklat, Apokalipsis, at kasama yung ibang mga aklat, ang nilalaman naman, ano yung mga bagay na mangyayari hanggang sa katapusan ng panahon. Mamaya, pag-aaralan natin, ano yung mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Sa madaling salita, ang Biblia, ang laman niya, history natin, magmula umpisa hanggang sa matapos. Kung ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos, lahat ng kasaysayan na nakalagay at lahat ng mga bagay na nakapropesiya sa hinaharap, dapat makita natin na nangyari at mangyayari pa lang. Ngayong araw, aalamin po natin ang 2 bagay na yan. Pagkatapos po ng baha ni Noe, ang kasunod na kwento, doon po sa Tore ng Babel. Ilang tao po yung naligtas sa baha nung panahon ni Noe? Sino po nakakaalam? Isa?
Ang naligtas po, nung baha, 8. Si Noe, 3 anak niya, asawa ng bawat isa. Bali, 8. Pagkatapos po ng baha, 8 tao lamang yung naligtas. Kakaunti lamang sila. Kaya nga nagutos ang Diyos sa kanila. Kakaunti lang kayo. Isang pamilya lang kayo. Gawin ninyo, punuin ninyo yung buong daigdig. Maglakbay kayo. Yan po yung utos ng Diyos sa kanila. Sa palagay po ninyo, yung isang pamilya na yan, ilan po yung salita nila? Isa lang. Basahin po natin, Genesis chapter 11, verse 1 at verse 2. Kung nakikita po sa likod, magbasa rin po kayo. 3, 2, 1. Noon, ang buong lupa ay iisa ang wika at magkakatulad ang salita. Sa kanilang paglalakbay sa silangan, nakatagpo sila ng isang kapatagan sa lupain ng Shinar at sila'y tumira doon. Ang sabi po sa talata, noon ang buong lupa. Ilan po ang salita? Ilan ang wika? Isa lamang. Hindi po ba kayo nagtataka? Bakit sa panahon natin ngayon, hindi lang isa yung wika? May Amerikano, may Koreano, may Pilipino, may Meksikano, Italiano. Napakaraming iba't ibang salita. Yung nagkalat ngayon. Ngayon, yung mga tao, hindi magkaintindihan dahil magkaiba ang salita. Pero sabi ng Biblia, noon, iisa lang daw ang wika. Ano pong naging dahilan? Bakit dumami ang salita? Yan po'y dahil sa kasalanan ng mga tao noong panahon ng Tore ng Babel. Binasbasan po sila ng Diyos. Genesis chapter 9, verse 1. Binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak at sa kanila'y sinabi, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami at inyong punuin ang lupa. Dahil 8 lang sila, nag-utos ang Diyos, punuin nila yung buong mundo. Magpakarami sila. Kaya nga nag-umpisang maglakbay ang mga tao. Nag-umpisa po ang sibilisasyon natin doon po sa bundok ng Ararat. Pagkatapos nilang bumaba, nag-umpisa po silang kumalat. Kaya lang, sa paglalakbay po nila, nakakita sila ng napakagandang kapatagan. Ngayon, may naisip yung mga tao. Sabi nila, ang ganda ng kapatagan na to, dito na lang tayo tumira. Magtayo tayo dito ng lunsod. Magtayo tayo ng tore. Genesis 11, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Magtayo tayo ng isang lunsod at isang tore na ang taluktok nito ay hanggang sa langit. At gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili, baka tayo magkawatak-watak sa ibabaw ng buong lupa. Ang talatang ito po'y maliwanag na pagsuway sa utos ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa kanila, punuin nila yung buong lupa. Kaya lang ano po yung naisip nila? Hali kayo, baka magkawatak-watak tayo. Magtayo tayo ng lunsod. Magtayo tayo ng isang tore, ang taluktok hanggang sa langit. Nakaisip po sila ng paraan. Sabi nila, magtayo tayo ng tore. Alam niyo po kung bakit nila naisip magtayo ng tore? Alam kasi nila, winasak ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Kaya nga nasa isip nila, sige, Diyos, magpabaha ka muli. Meron kaming toreng tatakasan. Kaya namin makaligtas sa baha. Kinakalaban po nila ang Diyos. Sabi nila, magtayo tayo ng pangalan, hindi po para sa Diyos, para sa ating mga sarili. Itinataas nila yung sarili nila, sa halip na ang itaas nila ay ang Diyos. Kaya nga ang Diyos po ay nagalit sa kanila. Habang tinatayo nila yung tore, ang ginawa ng Diyos, ginulo yung wika nila. Isa lang po yung salita nila, kaya nagkakaisa sila. Pero habang nagtatayo ng tore, biglang nag-iba yung mga salita ng bawat isa. Hindi na magkaintindihan.
Kapag hindi tayo nagkakaintindihan, mabilis uminit ang ulo. Malamang, nung tinatayo ang Tore ng Babel, dahil hindi na magkaunawaan, hindi na magkaintindihan ng mga tao, nagkanya-kanya na sila. Bawat pare-pareho ang salita, nagsama-sama. At dahil po nagulo yung kanilang wika, sila po'y ikinalat ng Diyos sa buong mundo. Basahin po natin, Genesis chapter 11, verse 7, 3, 2, 1. Ginulo po ng Diyos yung wika ng bawat isa. Kaya nga hindi na magkaintindihan. Base po sa mga scholar, sa mga dalubhasa, pinag-aralan po nila yung napakaraming wika. Trinace po nila saan ang galing yung iba't ibang salita. At base po sa kanilang pag-aaral, lahat ng salita sa buong mundo pumupunta, bumabalik sa lupain ng Shinar. Ang Tore ng Babel, hanggang ngayon po, meron pa ring bakas nasa may bandang Iraq. Dito po yung lugar kung saan nila itinayo yung Tore ng Babel. Napakaraming tisa. Yan po yung ginamit nila sa pagtatayo ng Tore. Nang sila po ay ikalat ng Diyos, ganito po sila ikinaalat. May 3 anak si Noe, si Shem, Ham at Japet. Yung mga naging anak ni Shem, yan po ay naikalat papuntang Asya. Tayo pong lahat, galing tayo sa mga anak ni Shem. Yung mga anak ni Japet, nagpunta sa taas, sa Europa. Sila po yung mga mapuputi. At yung mga anak ni Ham, yung may itim, napunta ng Africa. Kaya nga, isang salita lang, napakarami, wika. Bawat bansa, napakaraming salita. Iba't ibang lengguwahe. Minsan po, pag may kausap tayong foreigner, ginagamitan natin ng Google Translate. Tama po? Itatype natin yung gusto nating sabihin, tapos itatranslate na nung Google. Meron pong isang video, ginamit yung Google Translate. Merong isang Koreano at Pilipino. Sabi nila, kumustahin mo naman? Masaya ba siya dito sa bahay natin? Nagkamali ng type. Ang na-type, naliligo ka ba araw-araw? Dahil po sa language barrier, hindi magkaintindihan. Na-type pa. Masaya ka ba dito sa bahay? Pero ang na-type, bading ba yung tatay mo? Magagalit po yung Koreano, hindi. Magagalit po. Tingnan po ninyo. Ganyan lang magagawin nyo. Buti pa tanungin ko kung anong gusto niyang gawin ngayong araw na to. Karen, onyul hakgyo mo kalkoya? School? 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 School yan. School. Baka gustong mag-aral, gustong pag-aralan yung sa bansa natin. School. Okay. O sige, tanong mo kung masaya siya sa pagbisita niya rito sa Pilipinas. Karen, mail no shauhe? Yes, of course. Of course. Oh, nakita mo? Galing mo ah! Ba't parang nagagalit? Baka ganun lang talaga yung mata nila. Baka ganyan sila pag masaya. Sigurado ka dyan, ha? Ewan ko, sabi of course eh. O, sige, itanong mo kung masaya siya dito sa atin. Karen, nohi apa nun gaya? Ha? 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 Hay? Ba't naiiyak yun? Ano ba sinabi mo? Parang nasabi ko yatang bading ang tatay niya. Naku, Pitay! Habulin mo! Sarang eh! Tugid! Hoy! Dahil hindi magkaintindihan, nagkaroon ng miscommunication. Tama po? Kaya nga kailangan natin ng translator. Kanina may gwapo na translator. Dahil po sa kasalanan ng mga tao, nung panahon ng Tore ng Babel, ginulo po ang wika natin.
Ang kasunod pong kasaysayan, pagkatapos ng Tore ng Babel, tumawid yung mga Israelita sa Dagat na Pula. Para maintindihan po natin, ito po ay nasa Exodus. Hanggang Genesis chapter 1 hanggang 11, ito po ay kasaysayan ng lahat ng mga tao. Pero pagdating ng Genesis chapter 12, ito po ay kasaysayan na ng bansang Israel. Ipapaliwanag ko po sa inyo. Genesis chapter 12, tinawag ng Diyos si Abraham. Abraham, umalis ka sa iyong lupain. Nang paalisin ng Diyos si Abraham sa kanyang lupain, nangako ang Diyos sa kanya ng 3 pangako. Sabi ng Diyos, bibigyan kita ng lupain. Yan po yung lupain ng Kanaan. Gagawin din kitang malaking bansa, bansang Israel. Sabi ng Diyos, gagawin din kitang isang pagpapala. Sa pamamagitan ni Abraham, yung linya, doon po isisilang si Jesus. Yung pagpapala po na binabanggit ng Diyos, ito po ay spiritual na pagpapala para sa lahat ng tao. Sa madaling salita, nang tawagin ng Diyos si Abraham, nakahanda na po na isugo ng Diyos si Jesus para sa lahat. BC 2000, tinawag ng Diyos si Abraham. Kaya lang siya po ay walang anak. Matanda na, wala pang anak. Yung asawa niya, senior citizen na rin. Pagkatapos, baog at wala ring anak. Pero nang tawagin siya, sabi ng Diyos, bibigyan kita ng anak. Lumipas po ang mga panahon, nang si Abraham ay mag-100 taong gulang na, ibinigay ng Diyos sa kanya si Isaac. Lumaki si Isaac, nag-asawa, nagkaroon ng mga anak. Si Esau at si Jacob. Si Jacob po ay tuso. Lagi niyang iniisip, paano ko kaya makukuha yung blessing ng tatay ko? Siya po kasi ay pangalawa. Ang blessing, puro sa panganay na anak. Kaya nga nag-iisip siya palagi, paano ko makukuha yung pagpapala? Hanggang sa dinaya niya yung kapatid niya at dinaya niya yung tatay niya. Nang makuha niya yung blessing, siya po ay tumakas, nagpunta sa ilang. Doon po sa ilang, nagkaroon siya ng maraming anak. 12. Yan po yung 12 lipi ng Israel. Sa kanya po nagmula. Ang pinakasikat sa 12 anak niya, yung pang-11 na si Joseph, si Jose. Si Jose, siya ay kinainggitan ng kanyang mga kapatid. Mahal na mahal siya ng kanyang ama. Kaya nga nagagalit yung mga kapatid. Minamahal ng labis ni ama itong si Jose. Pinagplanuhan nilang patayin. Pero sa halip na patayin, ibinenta na lang nila sa mga mangangalakal na nasa Ehipto. Pagdating sa Ehipto, ibinenta pa si Jose. Napunta siya kay Potiphar. Nang siya po ay alipin ni Potiphar, labis siyang nagdusa sa asawa ni Potiphar. Kasi inaakit siya. Magandang lalaki po si Jose. Lagi siyang inaakit, sipingan mo ako. Pero si Jose, naging tapat sa Diyos. Paano ko magagawa ang malaking kasalanan na ito sa harapan ng Diyos? Kaya nga lagi siyang tumatanggi. Sa huli, tumakas. Pinilit na siya, hinawakan. Pero tumakbo siya. Pagkatapos, dahil napahiya yung asawa ni Potiphar, pinagbintangan siya. Nagsumbong sa asawa, Potiphar, gagahasain ako nitong alipin mo, si Jose. Ipinakulong po si Jose. Si Jose, meron po siyang natatanging kakayahan. Kaya niyang magpaliwanag ng panaginip. Nang siya'y nasa bilangguan, na naginip ang hari. Walang makapagpaliwanag. Kaya nga ipinatawag si Jose sa bilangguan. Pagkatapos, ipinaliwanag niya yung panaginip ng hari. Hari, magkakaroon ng taggutom. Pero bago magkaroon ng taggutom, magkakaroon muna ng saganang ani. Ang gawin mo, mag-imbak ka ng maraming pagkain. Para sa taggutom, meron kayong makain. Dahil po ipinaliwanag ni Jose, yung panaginip ng hari, pinalaya siya sa bilangguan. Binigyan ng mataas na katungkulan. Naging gobernador sa Ehipto. Pangalawa sa hari. Dumating yung taggutom, buong mundo, napakaraming lupain, nagkaroon ng taggutom. Ngayon, yung mga kapatid niya na nakatira sa Kanaan,
nabalitaan nila may pagkain sa Ehipto. Kaya nga, naglakbay sila para bumili ng pagkain sa Ehipto. Nang nasa Ehipto sila, nakilala nila yung kapatid nila. Si Jose, yung kapatid natin. Ang nangyari, si Jose, tinawag niya lahat ng mga kamag-anak niya. Tawagin nyo, lahat ng mga anak ninyo. Dito kayo tumira sa Ehipto. May pagkain tayo dito. Lumipas sa mga panahon, si Jose tumanda, namatay. Namatay yung mga kapatid niya, namatay na rin yung mga opisyal na kakilala ni Jose. Namatay na rin yung hari ng Ehipto. May bagong sumulpot na hari. Ngayon, nagmasid yung bagong hari sa Ehipto. Nakita niya, bakit ang mga nakaupo sa katungkulan? Bakit mga Israelita? Bakit ang dami ng Israelita? Ngayon, nag-utos siya. Sabi niya, alipinin natin yung mga Israelita. Yung mga Israelita po, naging alipin sa loob po ng halos 400 taon sa Ehipto. Sila po yung nagtayo doon ng mga piramid. Pinahirapan sila. Lumilipas yung mga panahon, dahil hirap na ang Israel, dumaing na sila sa Diyos. Naalala nila, yung Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Panginoon, iligtas mo kami. Naghihirap kami sa Ehipto. Nang sandaling ito, narinig ng Diyos yung daing nila. Isinugo ng Diyos sa kanila si Moses. Yan po yung nakalagay sa aklat ng Exodus. Sa pamamagitan ni Moses, inalis niya yung mga Israelita sa Ehipto. Nagpadala ng salot ang Diyos, 10 salot. Yung ika-10 salot, papatayin lahat ng mga panganay na anak. Kung kayo po ay nabuhay nung panahon na ito at kayo ay panganay, papatayin po kayo ng Diyos. Pero may paraan para maligtas. Sabi ng Diyos, pumatay kayo ng tupa. Kunin niyo yung dugo, ipahid niyo sa haligi ng pintuan. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo. Walang hatol na darating sa inyo. Dumating po yung paghuhukom ng Diyos. Lahat ng mga Israelita, sila nagpatay ng tupa. Pero lahat ng mga Ehipsyo, wala po silang ginawa. Kaya nga lahat ng mga panganay ng mga taga-Ehipsyo ay pinatay ng Diyos. Dahil dyan, pinayagan na ng Parao yung mga Israelita na umalis. Umalis na kayo, pinatay nyo ang mga panganay namin. Ilang araw na paglalakbay, nagbago yung isip ng hari. Nakita nila, sino na yung magtatrabaho para sa atin? Umalis na yung mga alipin natin. Kaya nga nagbago ng isip, habulin natin sila, patayin natin, ibalik natin dito para magtrabaho. Kaya nga inihanda po nila yung napakaraming karwahe. Hinabol nila yung mga Israelita. Nang sandaling yon, yung mga Israelita, naglalakbay na papunta sa Kanaan. Pauwi na sila sa Kanaan. Kaya lang, dumating sila sa harapan ng dagat na pula. Sa harapan nila, merong dagat. Sa magkabilang gilid, merong bundok. Sa likod nila, dumarating yung mga Ehipsyo para sila ay patayin. Wala po silang takas. Pero tinulungan sila ng Diyos. Hinati ng Diyos yung dagat, pagkatapos tumawid yung mga Israelita. Sinundan sila ng mga Ehipsyo. Pero nung ang mga Ehipsyo ay tumawid doon sa dagat, isinarado ng Diyos yung dagat. Yan po yung kwento nung panahon na sila ay alisin ng Diyos sa Ehipto. Exodo 14, 6 at 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Pinahanda po ni Parao yung 600 karwahe. 600. Meron pang ibang piling mga karwahe. Napakarami pong karwahe yung sumunod sa kanila. Parang ganito.
Sounds. Volume. It's the only way to escape. Keep going, have faith! Hurry! Yung pangyayari na yan, yung hatiin yung dagat, Diyos lang po yung makakagawa. Tama po? Yan po yung nasa Exodo. Kaya lang ang tanong, tunay kaya na nangyari? Ano po yung magiging malaking ebidensya natin na nagpapatunay na totoong kwento yung pagtawid nila sa dagat na yan? Ilang karwahe po yung inihanda ng Parao? 600, napakaraming karwahe. Ibig sabihin, doon sa dagat na hinati ng Diyos, dapat may makita tayong maraming karwahe. Tama po? Ito po yung lugar kung saan hinati ng Diyos yung dagat. Tinatawag na Nueva Beach. Diyan hinati. At sa lugar na yan, napakaraming nakita na mga
bahagi ng karwahe na tinubuan na ng corals. Lumipas ang maraming panahon, tinubuan na ng coral. Pero yan po yung mga bahagi ng mga karwahe. Ito po ay gulong na tinubuan ng corals. Yan po ay malaking katibayan. Noong tagsibol ng taong 2000, inilubog sa tubig ng Discovery Media Team ang isang robotic camera sa unang pagkakataon. Kailan may hindi pa ito nagawa, wala pang nakarating dito na may dalang remote-controlled camera. Gamit ang camera, nakita sa mga pagsisiyasat ang maraming hugis at bagay na kawangis ng mga karwahe. Kabilang ang mga tumubong coral na mga pabaluktot, pabilog at patuwid na mga baras na madamit magkakadikit at kakikitaan ng anyo ng pagkawasak. Ngayong kami ay nakakapaglibot gamit ang remote-controlled camera, paulit-ulit naming nakikita ang mga kakaibang hugis at anyo na gaya ng nakikita nyo. Hindi lamang ito sa isang lugar, kundi makikita mo sila ng paulit-ulit. May mga pagkakataong makakakita ka ng isang bagay na mukhang axle, parang rayos at gulong. Kaya masasabi mo sa iyong sarili, oh, hindi ito coral reef. Ito isang coral na tumutubo sa isang bagay na gawang tao. Mula pa noong unang mga pagsasaliksik sa Nueva, isa sa mga natatanging anyo ang parating natatagpuan sa palapag ng dagat. Isang payat na estrukturang hugis-bilog na parang mesa, minsay nakabaliktad at ang ilalim may kinapitan na ng coral, isang tuwid na tangkay at may pabilog na tuktok. Tuwid o 90 degrees ang pagkakatayo nito sa pagitan ng isang bagay na mukhang axle at gulong. Makikita mo ito sa iba't ibang paraan ng pagkakatayo at ang itsura nito ay ibang-iba sa karaniwang pagtubo ng coral. Sa gitna ng mga ito, kinunan ni Poncha ng larawan ng pabilog na bagay na ito na nakakabit sa mukhang nabaling axle o nahating gulong ng karwahe. Ang discovery na ito ay mahalaga dahil sa dalawang dahilan. Una, naitala ni Poncha ng hugis ng mga coral na anyong gulong. May mga sukat itong kawangis sa mga sinaunang ginagamit na karwahe ng mga Ehipsyo, direkta sa sinasabing pinagtawiran sa Nueva ng mga Israelita. Pangalawa, ang pagkakatuklas na ito ay nagbigay din ng patunay sa mga naunang katibayan tungkol sa mga hugis-gulong na nadiskubre sa parehong baybayin ng Dagat Pula na talagang sumasang-ayon sa sinasabi ng Biblia. Tinunghayan ng Panginoon ang hukbo ng Ehipsyo at kanyang inalisan ng gulong ang kanilang mga karwahe. Yan po ay matibay na ebidensya na nagpapatunay na totoo po yung pagtawid nila doon sa dagat. Tama po? Base po sa unang session, hanggang ngayon, napag-aralan po natin yung mga kasaysayan na nangyari sa nakaraan. Halamanan ng Eden, baha nung panahon ni Noe, Tore ng Babel, at yung pagtawid ng mga Israelita sa dagat na pula. Kung titignan po ninyo, may pagkakahawig po ang mga kasaysayan na yan. Sa tuwing nakakagawa ng kasalanan ng mga tao, palaging hinahatulan ng Diyos. Si Adan at Eva gumawa ng kasalanan. Hinain nila yung ipinagbabawal na bunga. Ano po nangyari? Inarusahan sila ng Diyos. Nagpakasama ang mga tao nung panahon ni Noe. Pinatay sila ng Diyos. Sumalungat muli sa Diyos ang mga tao nung panahon ng Tore ng Babel. Ginulo yung kanilang wika. Inalipin yung mga Israelita ng mga Ehipsyo. Pinatay ng Diyos ang mga Ehipsyo. Sa madaling salita, kapag may kasalanan, palaging humahatol ang Diyos. Naintindihan po ninyo? Ngayon, pag-aaralan po natin ang bansang Israel. Alam po ninyo yung flag ng Israel?
Yung bituin, yan po ay simbolo ng mga Israelita. Yung dalawang blue sa taas at sa baba, yan po ay dagat, hinati. Pagkatapos, tumawid yung mga Israelita. Diyan po nila nakuha yung watawat nila. Genesis chapter 12, verse 1 at 2. Sinabi ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Yan po, nung panahon na tinawag ng Diyos si Abraham. Sabi ng Diyos, meron kang 3 pagpapala. Sumunod ka, umalis ka sa lupain mo. Gagawin kitang malaking bansa. Yan po yung bansang Israel. Yung lupain ng Kanaan. Yung pagpapala, si Jesucristo. Ang mga Israelita po, sila ay saksi ng Diyos. Nakalagay po yan sa Isaiah 43 verse 10. Tingnan niyo po yung kulay pula sa itaas. Kayo'y aking mga saksi. Yung mga Israelita. Ano pong ginagawa ng saksi? Nagpapatotoo ng kanilang nakita. Sa mga korte, kapag may kaso, pag may hearing, yung mga saksi, ipinapatong nila yung kamay nila sa Biblia. Pagkatapos, nanunumpa. Pawang katotohanan at katotohanan lang ang aking sasabihin. Ang gawain po ng saksi, magpatotoo sa nakita nila. Ang saksi po ng Diyos, mga Israelita. Hindi po mga Pilipino. Sa panahon natin ngayon, ang daming mga tao, sinasabi nila, sila yung saksi ni Jehovah. Kung kayo po ay kabilang sa saksi ni Jehovah, hindi po kayo tunay na saksi. Bula ang saksi po kayo. Ang saksi ng Diyos, mga Israelita. Sa harapan ng mga Israelita, gumawa ang Diyos ng napakaraming himala. Hinati yung dagat. Nagpakain ng tinapay mula sa langit. Nagpainom mula sa bato. Lahat po ng yan, nasaksihan ng mga Israelita. Kaya nga mga Israelita lang yung makakapagpatotoo. Ito yung ginawa ng Diyos. Hindi po tayo. Ano yung patototohanan nila? Yung kulay pula sa baba? Walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Yan po yung patototohanan ng mga Israelita. Walang ibang Diyos. Diyos lang ng Israel. Ngayon ang tanong, bakit pinili ng Diyos ang Israel para maging saksi? Bakit mga Israelita? Bakit hindi mga Pilipino? Bakit hindi tayo yung pinili ng Diyos? May mga dahilan po. Ito po yung 3 sa mga dahilan. Una, sila po nakatira sa gitna ng daigdig. Pangalawa, sila yung pinakakakaunti sa lahat ng bansa. Nang tawagin sila ng Diyos para maging saksi, sila yung pinakakukunting populasyon. Ano pa? Number 3, maging halimbawa sa mga hintil. Sa mundo, meron pong 2 uri ng tao. Isa, Israelita, tinatawag na mga Hudyo. Pangalawa, hintil. Maliban sa mga Israelita, lahat ng tao sa buong mundo, yan po ay hintil. Tayo po ay kabilang sa mga hintil. Sabi dito, pinili ng Diyos ang Israel para maging halimbawa para sa atin, mga hintil. Ngayon, isa-isahin po natin. Sila ba talaga yung nakatira sa gitna ng daigdig? Ezekiel 5, verse 5. Basahin po ninyo ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Nung panahon po ni Ezekiel, wala pa pong world map, wala pang mapa ng buong daigdig. Pero sinabi ng Diyos sa kanya, ito ay Jerusalem. Inilagay ko siya sa gitna ng mga bansa at ang mga lupain nakapalibot sa kanya. Alam po ba ninyo ang Israel nasa gitna ng daigdig? Yan po yung mapa ng buong mundo. Ang Israel po, ito pong maliit na kulay pula. Tingnan po ninyo. Nasa gitna po. Nasa gitna. Yung dagat na katabi niya, tinatawag na Mid-Sea. Mediterranean Sea. Ibig sabihin, siya yung lupain
na nasa gitna. Ang tanong, bakit pinili yung gitna? Bakit hindi yung baba? Bakit hindi yung gilid? Ang mga Israelita po ay saksi ng Diyos, magpapatotoo. Para mabilis kumalat sa buong mundo, yung patotoo nila, pinili po ng Diyos yung nasa gitna. Kung ang pipiliin ng Diyos, yung nasa baba, matatagalan pong maikalat na meron lamang isang Diyos. Kaya nga para mas mabilis, pinili ng Diyos yung nasa gitna. Yung pangalawa, sila yung pinakakakaunti sa lahat ng bansa. Tingnan po ninyo yung kulay pula. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging kanyang sariling pag-aari. Hindi dahil sa kayo'y mas marami, sapagkat kayo ang pinakakakaunti sa lahat. Pinili po ng Diyos yung pinakang maliit na bansa para maging kanyang saksi. Bakit hindi pumili ang Diyos ng malalaking bansa? Amerika, China, Russia, India, yan po malalaking bansa. Pero sinadya ng Diyos, piliin yung maliit na Israel. Meron pong dahilan. Meron po ditong wrestler, isang malaki at maliit na bata. Pag naglaban po yan, sino po yung mananalo? Yung malaki. Tama po? Bibiyabitin niya lang yan, ihahagis niya. Pero paano, kung maglaban sila, natalo niya yung malaki? Ano pong iisipin ng mga tao? Magugulat po sila. Anong nangyari? Maliit lang yan paano niya natalo yung malaki? Ang isipin ng mga tao, may kakaiba sa batang to. Yan po yung dahilan, bakit pinili ng Diyos yung maliit na Israel. Lahat ng pulang bansa na yan, yan po ay mga magkakaalyado, mga Arabo. Yung bansang Israel, yun, napakaliit. Sa gitna yung kulay dilaw, yung manipis na dilaw. Paano kung maglalaban, lahat ng pula, laban dun sa maliit na dilaw na nasa gitna? Sino po mananalo? Common sense, talo po ang Israel. Tama po? Pero pag-aaralan po natin, wala pong ipinanalo lahat ng bansang Arabo na yan sa Israel nang sila ay magdigmaan. Ngayon magugulat tayo. Paano nangyari yon? Kasi merong Diyos sa likod ng Israel. Pangatlong dahilan, para daw maging halimbawa sa ating mga intil. Babasahin ko po sa inyo, Deuteronomy 11. Inilalagay ko sa harapan ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala. Kung inyong diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa, kung hindi ninyo diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos. Sabi ng Diyos, magkasundo tayo. Pagpapala o kaya ay sumpa. Kung susunod kayo sa akin, pagpapalain ko kayo. Pero kung susuway kayo, susumpain ko kayo. Yan po yung kasunduan ng Diyos at ng mga Israelita. Sabi kanina, ang dahilan bakit sila pinili para maging halimbawa sa atin. Kailangan po natin tignan ng Israel. Kapag sumusunod ang Israel, kailangan gayahin natin sila. Kailangan pala sumunod sa Diyos kasi pinagpapala sila ng Diyos pag sumusunod. Pero kapag sila'y sumusuway sa Diyos, kailangan maging halimbawa din sila sa atin. Pinarusahan sila ng Diyos. Sinumpa sila dahil sa pagsuway. Dapat pala hindi ako sumuway sa Diyos. Yan po yung dahilan bakit pinili ng Diyos ang Israel. Para maging halimbawa sa atin. Tingnan po natin yung kasaysayan nila. Kapag sila ba ay sumusunod sa Diyos, pinagpapala, at kapag sumusuway, sinusumpa ba talaga sila? Makikita po natin yan sa history ng Israel. Kaya nga kailangan, mapag-aralan po natin ang bansang Israel. Kanina, pinaliwanag ko na mula kay Abraham hanggang kay Moses sa gitna. Yung pahaba, yan po yung panahon ni Moses. Tumawid sila sa dagat na pula. Pagtawid po nila sa dagat na pula, 40 taon, tumira sila sa ilang, sa kabundukan, sa disyerto. 40 taon.
Makalipas ang 40 taon, ipinasok na sila ng Diyos sa lupang pangako na Kanaan. Yan po ay sa pamumuno ni Joshua. Sa pamumuno ni Joshua, sinakop nila muli yung Kanaan. Nakuha nila muli yung lupain nila. Pagkatapos tumanda si Josue, namatay. Ang pumalit sa kanya, mga hukom. Ginamit ng Diyos yung mga judge, mga hukom, para mamuno sa Israel. Yung mga hukom, yung nangunguna sa pakikipagdigmaan. Nagpapatupad ng kapayapaan yung mga hukom. Kaya lang, sa loob ng mahabang panahon, nagsawa ang mga Israelita. Ayaw na namin ng mga hukom, ng judge. Samuel, sabihin mo sa Diyos, bigyan kami ng hari. Ngayon, sabi ni Samuel, ang Panginoon ang ating hari. Sabi nila, ayaw namin ang hindi nakikitang hari. Gusto namin yung nakikitang hari. Tignan mo yung ibang mga bansa, malalakas dahil may hari. Humingi ka sa Diyos, bigyan kami ng hari. Wala po nagawa si Samuel. Dumaing sa Diyos, Panginoon, nangihingi sila ng hari. Sabi ng Diyos kay Samuel, kapag binigyan ko kayo ng hari, aalipinin niya kayo. Kayong mga Israelita, maglilingkod sa hari. Ngayon, sabi ng mga Israelita, ayos lang, basta bigyan mo kami ng hari. Ibinigay ng Diyos sa kanila yung hari. Meron pong 3 sikat na hari. Si Haring Saul, Haring David, at Haring Solomon. Nung panahon ni Haring David, napakalakas ng Israel. Kasi si David, siya ay tapat sa Diyos. Kaya nga, bawat digmaan, walang talo ang Israel. Pinagpala sila dahil sumusunod ang hari nila. Pero nung panahon ni Solomon, nang panimula, maayos. Binigyan pa siya ng karunungan. Siya yung pinakamatalinong tao. Pero sabi ng Diyos sa kanya, huwag kang mag-aasawa ng mga banyaga, ng hintil. Mag-asawa ka ng mga Israelita lang. Kapag nag-asawa ka ng mga hintil, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Pagtanda mo, sasamba ka rin sa Diyos-Diyosan. Sabi ni Solomon, hindi yan mangyayari. Kaya nga nag-asawa pa rin si Solomon ng mga Gentile. Tumanda si Solomon, yung mga asawa niya, dinala yung mga Diyos-Diyosan sa Israel. Pinatayuan pa ni Solomon ng mga dambana. Sa huli, si Haring Solomon, sumamba na rin sa mga Diyos-Diyosan. Yan po'y malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Dahil sa kasalanan na yan, winasak ng Diyos ang Israel. Yung isang bansa, ginawa niyang 2, North Israel at South Judah. Nagkaroon ng maraming hari ang 2 bansa na yan. Kaya lang, karamihan sa kanila, sumasamba rin sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga walang magawa ang tunay na Diyos. Gumamit ang Diyos ng ibang bansa para wasakin sila. Ginamit ng Diyos ang Assyria para wasakin ang North Israel. Nakita na po ng South Judah, yung kapatid nilang bansa na North Israel, winasak na ng Diyos. Dapat magsisi na sila. Bumalik na tayo sa Diyos. Pero sa halip na magsisi, nagpatuloy sila sa paggawa ng kasalanan. Kaya nga sa huli, ginamit ng Diyos ang Babylonia. Winasak sila. Ginawa silang bihag sa Babylonia. Pagkatapos, pinagpasapasahan na sila ng Persia, Greece, at Roma. Yan po ay dahil sa kasalanan. Sabi ng Diyos, ang sumpa kung hindi ninyo diringgin ang mga utos ng Panginoon. Dahil sa kasalanan, sinusumpa sila ng Diyos. Nung panahon ng Roma, isinugo ng Diyos si Jesucristo. Nung panahon na si Jesus ay dumating, gumawa siya ng maraming himala. Bumuhay si Jesus ng patay. Nagpagaling ng bulag, pipi, bingi, ketongin. Yung tubig, ginawang alak. Ang daming himala na ginawa ni Jesus. Yung bagyo, pinatigil. Lumakad sa tubig. Ngayon, yung mga tao, nakikita si Jesus. Ang daming himala ng ginagawa ni Jesus. Siguro siya yung Mesiyas. Gawin natin siyang hari. Alam niyo po, sa loob ng napakahabang panahon,
sila po ay alipin ng maraming bansa. Kaya nga gustong-gusto na nilang maging malaya. Kailangan natin ng hari. Ito si Jesus naghihimala. Nilapitan nila para gawing hari si Jesus, kaya lang tumanggi si Jesus. Napakarami mga Hudyo na iinggit din sa kanya, lalong-lalo na yung mga pari, yung mga relihiyoso. Ang ginawa nila, hinuli nila si Jesus. Hinuli, dinala kay Pilato. Pinagbintangan ng maraming mga bintang. Ngayon si Pilato, inimbestigahan niya. Kaya lang sa huli, sabi ni Pilato, walang kasalanan ang taong to. Pero yung mga tao, nagsisigawan. Kung pakakawalan mo siya, kaaway ka ni Cesar, yung hari. Kaya nga nag-isip si Pilato, paano ko kaya mapapakawalan si Jesus? Naisip niya, magpapakawala ako ng isang bilanggo, yung notorious, si Barabas. Papipiliin ko sila, si Jesus, si Barabas. Sigurado pipiliin nila si Jesus na lumaya. Ngayon, iniharap ni Pilato yung dalawa. Kaya lang, nang papiliin ni Pilato, yung mga tao, yung mga Israelita, pinili si Barabas. Palayain si Barabas. Nagsigawan sila. Walang magawa si Pilato. Anong gagawin ko kay Jesus? Nagsigawan sila. Lucas 23:21. Ipako sa krus, ipako sa krus. Bakit ipapako? Walang kasalanan to. Pero walang magawa si Pilato. Kaya nga ang ginawa niya, nagpakuha ng palangganang may tubig. Naghugas ng kamay. Pagkatapos, sabi niya, wala akong kasalanan sa dugo ng taong to. Kayo nang bahala dyan. Sumagot po yung mga Israelita. Sa katunayan, yung sagot nila, yan po'y dapat hindi nila binanggit. Mateo 27:25, at sumagot ang buong bayan at nagsabi. Basahin po natin yung dilaw. 1, 2, 3. Pananagutan namin, hindi lang kami, yung mga anak namin, yung dugo ni Jesus. Yan po yung salita na kahit kailan hindi sana nila binanggit. Yang salitang yan, binanggit po nila sa harapan ng Diyos. Ipinapako nila at pinatay si Jesus. Sa katunayan, nung sila po'y sinasakop ng iba't ibang bansa, ang Diyos nagpapadala ng mga propeta. Yung mga propeta sumisigaw, magsisi na kayo, bumalik tayo sa Diyos. Pero binabato nila, pinagpapapatay. Basahin po natin, Lucas 13:34. 1, 2, 3. At bumabato sa mga sinugo sa kanya. Makailang ulit kong ninais na tipunin ang inyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak at ayaw ninyo. Alam niyo po yung puso ng Diyos, gusto niya yung mga Israelita bumalik sa kanya. Kaya nga, paulit-ulit nagsusugo ng propeta ang Diyos. Kaya lang yung mga Israelita, paulit-ulit ding tumatanggi at pinapatay ang mga propeta ng Diyos. Sa huli, walang magawa ang Diyos. Isusugo ko yung bugtong kong anak na si Jesus. Pero ano pong ginawa nila? Ipinako, pinatay doon sa krus. Alam niyo po mga Israelita, kapag gumagawa sila ng kasalanang pangangalon niya, pagpatay, pagsamba sa Diyos-Diyosan, isinusumpa sila ng Diyos, hindi po mahaba, 100 taon, 200 taon. Pero nung patayin nila si Jesus, 2,000 taon, sinumpa sila ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, si Jesus, sinugo niya. Pero tinanggihan ng mga Israelita. Dahil tinanggihan nila yung pag-ibig ng Diyos, halos 2,000 taon, sila po ay sinumpa ng Diyos. Ngayon, ito po yung tanong. Anong pinakamalaking kasalanan sa harapan ng Diyos? Pagnanakaw? Pangangalon niya? Pagpatay? Hindi po. Ang pinakamalaking kasalanan sa harapan ng Diyos, kapag tinanggihan mo yung pag-ibig ng Diyos.
Ito po yung nakakamangha. Ang sabi ng Diyos, kapag pinatay nyo si Jesus, susumpain ko kayo. Ano yung sumpa? Nakalagay po yung sumpa sa mga aklat ni Moses, Levitico at Deuteronomy. Sabi ng Diyos, kapag tinanggihan nyo yung pag-ibig ko, pag pinatay nyo si Jesus, kakainin nyo yung mga anak nyo. Ikakalat kayo sa buong mundo. Papatayin kayo. Yung lupain nyo ay masisira. Lahat po ng sumpa, nakalagay dito. Ibig sabihin, alam na ng mga Israelita. Alam na nila, kapag pinatay nila si Jesus, yung sumpa, darating sa kanila. Ngayon, kailangan nating makita kung ang Biblia talagang salita ng Diyos, dapat yung mga sumpa na nakalagay dito, mangyari sa kasaysayan nila nang patayin nila si Jesus. Tama po? Dapat makita natin, yung mga sumpa dumating sa kanila dahil pinatay nila si Jesus. Ito po yung mga sumpa. Kakainin yung mga anak. Ikakalat sa buong mundo, yung lupa nila masisira at pagpapapatayin sila. Levitico 26, 29. Basahin po ninyo ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Kung babasahin po ninyo, parang hindi naman gagawin ng mga tao. Kayo po, kaya nyo kainin yung mga anak nyo? Kinain na ba kayo ng mga magulang nyo? Hindi pa? Kung isipin natin, hindi yan gagawin ng magulang ko. Tama po? Hindi lamang po yan isa. Sabi sa Deuteronomy, yung kulay dilaw, at kakain ka ng bunga ng iyong sariling katawan, ang laman ng iyong mga anak na lalaki at babae. Nang makita ng mga Israelita ang sumpang to, sa isip nila, hindi mangyayari yan. Bakit namin kakainin yung anak namin? Kahit mamatay ako sa gutom, hindi ko kakainin yung anak ko. Pero alam niyo po, pag gutom na ang isang tao, naapektuhan po ang isipan. Kapag hindi ka kumain ng isang araw, kaya pa. Gutom lang. Pero pag isang linggo, paano kung isang buwan? Mababaliw ka na. Noong AD 70, meron pong kapistahan sa Jerusalem. Napakaraming mga Hudyo nasa loob ng templo ng Jerusalem. Napakagandang chance para sila ipatayin. Kaya nga ang ginawa ng Roma sa pamumuno ni General Titus, isinarado lahat ng pintuan sa templo ng Jerusalem. Ikinulong po sila sa loob ng 5 hanggang 6 na buwan. Walang supply ng pagkain, walang supply ng tubig. Pero ang nakakapagtaka, 5 buwan na yung lumilipas, yung mga Israelita, buhay pa rin. Nagtataka na yung mga sundalong Romano, bakit buhay pa itong mga Israelita? Ngayon, ang ginawa nila, gumawa sila ng tulay. Pumasok sila sa loob. Alam niyo po kung ano yung nakita nila? Yung mga magulang, kinain na nila yung mga anak nila. Dahil sa sobrang gutom. Nang makita ng mga sundalong Romano na kinain nila yung mga anak nila, pinatay po nila 1.1 million na mga Hudyo noong AD 70. Siya po si Josephus Flavius. Siya po nandoon mismo noong AD 70. Siya ay historian, nagsusulat ng kasaysayan. Isinulat niya sa aklat niya yung mga nangyayari doon sa loob ng templo. Ito po yung nangyayari. Yung may guhit. Sabi ng magulang, nakita niya yung anak niya, kaawa-awang anak. Nasa digmaan, nasa taggutom. Mamamatay ka rin. Sabi niya, come on, be thou my food. Halika, maging pagkain na lang kita. Mamamatay ka rin lang.
Sabi pa dito sa baba, pagkasabi niya ng salitang yon, she slew her son. Sinaksak niya yung anak niya, pinatay. Pagkatapos, roasted half, inihaw po yung kalahati. Yung kalahati, concealed, itinabi para bukas. Kapag nag-iihaw tayo ng karne, naamoy po yan ng kapitbahay. Maaring nung panahon na ito, dahil nag-iihaw sila, napakaraming taong gutom. Kinakatok sila, buksan mo yung pinto, may pagkain ka dyan. Bigyan mo kami. Wala pong magawa yung mga tao. Nakita nila, iniihaw na yung anak. Pero dahil sa gutom, kinain nila. O ngayon, yung anak ko, bukas yung anak mo naman. Nang sandaling ito, kinain nila yung mga anak nila. Tignan po ninyo. Yung sumpa, 1,500 years, nakasulat na bago dumating si Jesus. Kailan nangyari? Naganap, AD 70. Tinupad ng Diyos yung sinulat niyang sumpa sa Biblia. Naintindihan po ninyo? Yung kasunod na sumpa, ikakalat sila sa buong mundo. Basahin po natin Levitico 26:33. 1, 2, 3. Levitico, aklat ni Moses. Napakatagal ng panahon ang naisulat. Ikakalat kayo sa mga bansa. Kailan po yan nangyari? Noong AD 135, sa pamumuno ni King Hadrian, nagdeklara po si Haring Hadrian ng Roma. Sa Kanaan, wala nang titirang Israelita. Palayasin sila lahat. Kaya nga ng sandaling yon, sila po naikalat sa buong mundo. Ikinalat po sila sa iba't ibang lugar. Wala nang Israelitang pwedeng manatili sa lupain nila. Bakit? Yan po ay sumpa ng Diyos. Tinupad ng Diyos noong AD 135. Yung pangatlo, masisira yung lupain nila. Gagawin kong ilang ang iyong lupain. Alam niyo po, yung isang lupain, kapag walang nakatira, yan po ay masisira. Nagiging basurahan, nagiging madamo, matinik. Nang sila po ay palayasin sa kanilang lupain, wala na pong nanirahan sa lupain nila. Kaya nga naging basurahan po ang lupain nila. Yung ipinangako ng Diyos na lupain, sinira po ng Diyos dahil sa kasalanan. Kung titignan po ninyo, yung pangako ng Diyos, isang bansa, yung mga Israelita, pero sila po'y pinagpapatay. Yung lupain nila, ginawang mabato. Yung mga Israelita, ikinalat. Yung mga sumpa na yan, dumating po sa kanila. Alam po ninyo, saan man lugar sila magpunta, pinapatay sila ng mga tao. Bakit? Yun po isumpa rin ng Diyos sa kanila. Levitico 26. At mamamatay kayo sa gitna ng mga bansa at lalamunin kayo ng lupay ng inyong mga kaway. Sila po pinalayas, pero hindi lang sila pinalayas. Sabi sa sumpa, mamamatay kayo sa gitna ng mga bansa. Ang kasaysayan po ng Israel, kasaysayan po ng pagpatay sa mga Hudyo. Tingnan po ninyo, AD 70, 1.1 million pinatay ng Roma. AD 135, pinalayas sila. Pero bago palayasin, 580,000 na mga Hudyo pinatay ni King Hadrian. Tignan po ninyo, pinatay, pinagpapatay. Libo-libo pinatay, 300,000 pinalayas, 400,000 pinatay. Pinapatay po sila saan man silang magpunta. Alam niyo po kung bakit? Sa isipan ng mga hintil, mga anak sila ng demonyo. Pinatay ninyo yung anak ng Diyos. Kaya nga pinapatay din sila. Lalong-lalo na po nung ikalawang digmaang pangdaigdig. Kilala po ninyo si Hitler?
maaring sa mga bata, naririnig na lang ninyo. Okay? Pero siya yung general ng German army ng Nazis. Sa pamumuno ni Hitler, hinuli niya 6 milyon ng mga Israelita. Dinala niya sa bilangguan. Hinati sa 2 grupo, parang ganyan. Yung isang grupo, mga babae, mga bata, mga matatanda. Yung isang grupo, yung mga malalakas. Yung grupo na to, pinatay sa pamagitan ng gas. Nilason, pinagbabaril, pinag-eksperimentuhan. Yung kabila, pinatay sa mabigat na pagtatrabaho. Ito po yun. Yung tulugan nila, para na lang silang manok. Patong-patong sila. Ayan po yung ginagawa sa mga Hudyo. Pinagbababaril. Actual shot po yung mga yan. Binibigti. Sila po ay ipinahiya. Ang nakakapagtaka, bakit po nila naranasan ang bagay na yan? Sabi ng mga relihiyosong pari, pananagutan namin. Pero hindi lamang po sila. At ng aming mga anak ang kanyang dugo. Yung sumpa, hindi lamang para sa kanila. Sinabi pa nila, para sa mga anak nila, magiging anak nila. Kaya nga yung sumpa, dumating sa mga Israelita. Ipinahiya sila, hinubaran, kinalbo. Ito po yung mga damit, mga buhok, mga sapatos, salamin sa mata, pati po ngipin, inaalis. Lalo na pag may ginto. Kaya't sasaktan ng Panginoon ang baon ng ulo ng mga anak na babae ng Zion at ilalantad ng Panginoon ang kanilang mga lihim na bahagi. Ipinahiya po sila. Yan po ay dahil sa kasalanan, pagtanggi sa pag-ibig ng Diyos. Yan po yung mass grave. Bunton-bunton, parang basura, pero yan po yung katawan ng mga tao. Sinusunog, inililibing. Binobuldoser na lang. Pati po mga bata, walang awang pinapatay. Lahat po yan, nandito po sa museum na to, sa Washington, D.C. Nandun po yung mga documentary na video, picture, ipinapakita ng libre sa mga tao. Maganda po yun. Para makita ng mga tao, ang Diyos hindi nagsisinungaling. Kapag ang Diyos nagsalita, ginagawa niya. Weiter, bis zum Ende!
Sachsenhausen. Yung sumpa ng Diyos na sila ay papatayin, yan po tinupad ng Diyos magmula AD 70 hanggang ikalawang digmaang pandaigdig. Alam niyo po kung kailan yon? 1939 hanggang 1945. 6 na taon, 6 na milyong mga Hudyo ang pinatay ng Nazis. Yan po dahil sa kasalanan. Lahat ng mga sumpa ng Diyos, lahat po ay tinupad niya sa kasaysayan natin. Meron po tayong mga aral na matututunan mula sa pagkawasak ng bansang Israel. Okay? Una, tumutupad ang Diyos sa kanyang salita. Lahat ng sumpang ito darating sa iyo at hahabulin ka at aabutan ka hanggang ikaw ay mawawasak. Kapag sinabi ng Diyos, tutuparin niya. Pangalawa, humahatol ang Diyos sa kasalanan. Basahin po natin ang sabay-sabay. Awit 7:11. 1, 2, 3. Ang Diyos po hindi lamang pag-ibig. Ang Diyos ay hukom na matuwid. Hindi mo masusuhulan ng Diyos. Kapag may kasalanan, hahatulan niya. Ganyan po yung ginawa niya sa kasaysayan natin mga tao. Kapag may kasalanan, laging may hatol ang Diyos. Tayo po, kayo, may kasalanan? Marami na tayong kasalanan. Yung kasalanan natin, hahatulan po yan ng Diyos. Ang Diyos po'y hindi nagsisinungaling. Hinatulan niya ang Israel dahil sa kasalanan. Napakahalagang talata po nito, Lucas 23:31. Basahin po ninyo ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Itong talata na ito, mahirap po itong intindihin. Okay? Pero, makinig po kayo ng mabuti. Dito po sa talata, merong dalawang uri ng punong kahoy. Merong sariwa at merong tuyo. Sabi po, kapag ginagawa nila ang mga bagay na ito, kapag ang punong kahoy ay sariwa, anong mangyayari kapag ito ay tuyo? Meron dalawang puno, sariwa, tuyo. Yung sariwang puno, yan po ang bansang Israel. Bakit sila sariwa? Sila po ay espesyal sa mata ng Diyos. Sila ay pinili, saksi ng Diyos. Pero kahit espesyal sila, nang sila sumuway, tumanggi sa pag-ibig ng Diyos, nakita po natin kung paano silang isinumpa. Tama po? Ngayon, sino po yung tuyo? Tayo po mga hintil. Sa dalawang kahoy na yan, alin po yung madaling masunog? Yung sariwa, yung tuyo. Madaling masunog yung tuyo. Ibig sabihin, hindi po tayo espesyal sa mata ng Diyos. Hindi tayo pinili, hindi tayo saksi. Kung sila tumanggi, pinarusahan, paano pa kaya tayo? Kung tatanggihan din natin yung pag-ibig ng Diyos, kung hindi tayo maniniwala sa ginawa ni Jesus para sa atin, hindi lamang po katulad nung sumpa ng Israel, yung daranasin natin. Yung sumpa para sa atin, yung maitapon sa impyerno. Ang Israel, maging aral po sa atin. Tinanggihan nila ang Diyos. Tinanggihan nila yung pag-ibig ng Diyos. Dapat, hindi natin tanggihan ano yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Pang-apat, kailangan nating piliin ang tama. Deuteronomy 30:19. Tinatawagan ko ang langit at ang lupa bilang saksi laban sa iyo sa araw na ito, na aking inilagay sa harapan mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa.
kaya't piliin mo at ng iyong binhi ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Ito po para sa lahat. Sabi ng Diyos, inilagay ko sa harapan mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala, sumpa. Sabi ng Diyos, ikaw ang mamili. May kalayaan kang mamili. Kung bukas, ayaw nyo nang bumalik, nasa sa inyo po. Pero yung parusa, tatanggapin ninyo. Sabi ng Diyos, mamili ka. Buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Pero ang nais ng Diyos, kaya't piliin mo at ng iyong binhi ang buhay. Ang gusto ng Diyos, lahat kayo ay maligtas. Magpatuloy po kayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ipapangaral po sa inyo, ano ba ang paraan para makapunta sa langit. Pero choice niyo po yun kung gusto ninyong makinig. Ang Biblia, ito po ay totoo. Tama po? Lahat ng nasa Biblia, totoo. Kasaysayan, sumpa, pagpapala, lahat po nakita natin katotohanan. Ngayon po, dahil pinagpapatay ang mga Israelita, ang bansang Israel nawasak, ang pangalan po ng Diyos ay nalapastangan. Kaya nga sabi ng Diyos, ibabalik ko ang Israel. Hindi para sa Israel, para sa aking pangalan, nalapastangan ng mga Israelita. Tingnan po ninyo. Ezekiel 36:22. Kaya't sabihin mo sa sambahayan ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos, hindi ito alang-alang sa inyo na malapit na akong kumilos, kundi alang-alang sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinuntahan. Dahil sa mga Israelita, nalapastangan yung pangalan ng Diyos. Sa isip ng mga tao, ng mga hintil, wala ng Diyos, patay na. Tingnan mo nga yung pinili nila, pinili niyang bayan. Dahil nalapastangan ang pangalan ng Diyos, sabi ng Diyos, buhay pa rin ako. Ipapakilala ko pa rin ang sarili ko. Paano? Ibabangon ko ang Israel. Sa panahon natin ngayon, meron na pong bansang Israel. Tama po? Doon po sa gitnang silangan, may Israel. Kaya lang ang tanong, kailan sila nakabalik? Paano sila nakabalik? Ito po yun. Sila po ay nawasak. Pero noong May 14, 1948, hindi pa tayo buhay. Nagdeklara sila ng kalayaan. Nagsama-sama yung ilang Israelita, nagpunta sa Tel Aviv, nagdeklara, malaya na ang Israel. Ngayon, may bansang Israel na. Isipin po ninyo, mula 1939 hanggang 1945, 6 na milyon po ang Hudyo ang pinatay. Pero noong 1948, 3 taon lang ang lumipas, nagdeklara sila, malaya na ang Israel. May bansang Israel na. Ito po yung mapa. Bago po yung digmaan. Ang nakatira po dito, Palestine. Nakikita po ninyo? Sa mapa, ang nakalagay, Palestine. Yan po ay bago mag-Second World War. Pero tingnan ninyo, makalipas lang yung digmaan, napalitan na po yung mapa. Hindi na po Palestine ang nakalagay. Makikita po ninyo, Jerusalem, Israel. Israel na, hindi na Palestine. Nakabalik po ang bansang Israel. Alam niyo po, nang magdeklara sila ng kalayaan, nagalit po yung Palestine. Anong ginagawa ninyo? Ba't sinasabi niyong bansa niyo na to? Kami yung nakatira dito. Naalala niyo po itong mapa na ito? Lahat po ng mga pula na bansa, sinuportahan nila yung Palestino. Dinigma po nila, nakipagdigma sila sa Israel dahil sa pagdedeklara nila ng kalayaan. Pero ang nakakamangha, ni minsan hindi po nagtagumpay lahat ng mga pulang bansa na yan. Ito po ang dahilan. Josue 23 verse 10. Basahin po natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3.
Ano po yung sabi ng Diyos? Magagawa ng isa sa inyo, mapatakbo ang 1,000. Isang Israelita, kaya daw magpatakbo ng 1,000. Base po sa digmaan nila, habang lumilipas yung panahon, ito po yung 2 bansa. Yung kulay puti, Israel. Yung kulay green, Palestine. Kapag nagkakaroon ng digmaan, nasasakop ng Israel yung ibang lupain. Dumarami yung kulay puti, nakukuha nila yung bansa nila. Tingnan nyo po, yung Jericho, war ends, total Israel victory. Sino po yung nanalo sa digmaan? Israel. Paano po nangyari yon? Ang dami nilang kalaban. Dahil ang Diyos po yung nakikipaglaban sa kanila. Tingnan po ninyo, kapag digmaan, may nauhuli. May nauhuling sundalo, mga Israelita, may nauhuling mga Palestino. Ngayon nag-usap, ang Israel at Palestine, palitan tayo ng bilanggo. Ito po isang Israelita, sundalo. Ang ipinalit sa kanya, 1,027 na mga Palestino. 1,027 ang kapalit, isang Israelita. Napakahalaga po sa mata ng Diyos ang Israel. Magagawa ng isa sa inyo, mapatakbo ang 1,000. Siya po ay nakalaya, nakabalik. Pagkatapos nilang magdeklara ng kalayaan, yung mga Israelita na naikalat sa buong mundo, nag-umpisa ng bumalik sa kanilang lupain. Meron ng Israel, nagbalikan na po yung mga Israelita. Sabi ng Diyos, pag nakabalik na kayo, bibigyan ko pa kayo ng pagpapala. Yung kulay pula, kasaganahan ng dagat, kayamanan ng mga bansa. Sabi ng Diyos, pag nakabalik na kayo, ibibigay ko sa inyo yung yaman ng dagat at yaman ng mga hintil. Ito po yung 2 pangako ng Diyos sa kanila. Sa katunayan, isa lang po yung dagat ng Israel. Dead Sea, patay na dagat. Pag sinabing patay, meron pong pakinabang? Wala. Wala nang pakinabang. Tama po? Kasi patay. Napakaalat po ng dagat nila. Napakababa kasi. Pumapasok lang yung tubig, hindi nakakalabas. Kaya nga yung mga asin, nabubuo. Sinuri po nila kung ano yung meron sa dagat nila. At nagulat sila. Napakaraming likas na yaman. Napakayaman sa mineral. Ang ginawa nila, nagtayo ng mga factory malapit sa dagat. Kinukuha nila yung mga mineral. At yan po yung nagiging pera nila. Kaya nga mabilis silang yumaman. Yung kasaganahan ng dagat, yan po ay tinupad ng Diyos sa kanila. Sunod po yung kayamanan ng mga bansa. Lahat daw ng kayamanan ng mga hintil mapupunta sa Israel. Ang pinakamayamang tao sa panahon natin ngayon, mga Hudyo, mga Israelita. Mga sikat na mga tao, mga Hudyo. Si Albert Einstein, si Beethoven, yan po lahat Hudyo. Si Bill Gates, founder ng Microsoft. Si John D. Rockefeller, siya po yung nag-umpisa ng monopolyo ng langis sa gitnang silangan. Maraming oils sa Middle East dahil nandun ang halamanan ng Eden. Yung pera nila, bilyon-bilyon. Hindi lamang po yan. Sa panahon natin, si Henry Ford, yung may-ari ng sasakyang Ford. Hudyo rin po yan. Si Steven Spielberg. Napakasikat na movie director. Ito po, founder ng Facebook. Itong dalawa, Larry Page, Sergey Brin, sila yung founder ng Google. Mga kabataan pa lang, pero bilyonaryo na. Hindi lamang po, pati yung mga movie company. Halos lahat ng mga sikat na movie company, pagmamayari ng Israel. Marami pa, mga pagkain. News. Lahat ng kinikita ng mga tao halos napupunta sa kanila. Gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Yung ulo, ito po yung nasusunod. Yung buntot, ito po yung sunod-sunuran. Ang Israel daw, yung masusunod sa buong mundo.
Yan po ay tinupad ng Diyos. Sa Israel, meron pong isang committee, parang kongreso, tinatawag na AIPAC. Lahat ng mga tumatakbong presidente nambobola sa AIPAC. Gagawin namin sa inyo to, gagawin ko sa inyo to. Si Barack Obama, si Donald Trump. Kapag sinuportahan ka ng AIPAC, sigurado panalo ka. Nung nakaraang US election, hindi po pumunta si Trump. Alam niyo po kung sinong pumunta? Si Joe Biden. Siya po ang sinuportahan ng AIPAC. Hindi siya nakapunta sa meeting pero nagbigay siya ng mensahe. And now, a special message from former Vice President of the United States and Democratic presidential candidate Joe Biden. Hello, AIPAC. I'm truly sorry I can't be with you this year at this year's conference. I'm out on the campaign trail. I'm in South Carolina, working as hard as I can to earn every vote. But you know that your voice matters to me. I've been speaking at your conference for a long time, hearing the passionate views of American Jews and friends of Israel. Kaibigan daw siya ng Israel sa I've been going napakahabang to Israel panahon. for a long time as well, starting with my very first foreign trip as a senator, United States Senator. When I went to Israel, I met with Golda Meir and sat in the same side of the desk as an assistant of hers. Sa anumang oras, pag may kailangan ng Israel, I've worked punta with lang every siya Israeli leader since that sa day. lamesa ko. And over that time, whether it's here with you in the United States or in Israel, there are a few things that have not changed and will not change. Marami daw siyang I will gagawin, always babaguhin call out para sa anti-Semitism. mga Whether Israelita. it comes from the left, the right, or the center. Siya po I ay will sinuportahan. always stand with and for Kaya a siya po yung secure, nanalo na presidente ng democratic, Amerika. Jewish state of Israel. And I will always Makapangyarihan po ngayon ang Israel. Nakabalik po sila. Yung lupain nila, binago rin ng Diyos, ibinalik, parang halamanan ng Eden. Yung sumpa sa kanila, noon, may pagpapala na ngayon. Deuteronomy 36, ang lupaing sira ay mabubungkal, naging gaya ng halamanan ng Eden. Nawasak yung lupain nila. Pero pag nagpunta ka sa Israel ngayon, yan po ay parang halamanan na ng Eden. Ibinalik din ng Diyos ang Israel. Paano nila ginawa? Nang sila'y makabalik, gumawa sila ng sistema ng patubig. Nagtanim, pagkatapos may mga tubo. Sa itinakdang oras, nagdidilig. Kaya nga mabilis tumubo yung mga halaman nila. Ginaya yan ng kabilang bansa, pero hindi po tumubo yung mga halaman doon. Dahil ang pangako lang ng Diyos, lupain ng Israel. Yung lupaing sira, mabubungkal. Magiging gaya ng halamanan ng Eden. Ganito na po sa Israel ngayon. Napakaganda na. Pag-aralan po natin yung talinhaga sa Mateo 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Sabi dito, pag-aralan ninyo yung talinhaga mula sa puno ng igos. Kapag malambot na ang sanga nito at umusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Tignan po ninyo. Nakakita na kayo ng puno ng igos? Ito po yan. Meron po itong natatanging kakayahan. Kadalasan, ang puno, bago magbunga, naglalabas muna ng bulaklak. Tama po? Pero itong puno ng igos, walang bulaklak. Biglaang naglalabas ng bunga. Kumakatawan po sa bansang Israel. Walang palatandaan. Pinagpapatay sila. Pero biglaan nagdeklara, malaya na ang Israel. Bigla silang sumulpot sa daigdig. Sabi pa, kapag malambot na ang sanga, umusbong na ang mga dahon. Ano pong ibig sabihin yan? Kapag daw ang Israel, naging malakas na bansa na. Ngayon po, alam natin, malakas na bansa ang Israel. Sabi, pag umusbong na yung dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Ang tag-araw sa Israel, panahon po ng pag-aani. Inaani nila yung mga bunga ng mga tanim nila. Kumakatawan po sa muling pagbalik ni Jesus.
Kapag si Jesus bumalik, kukunin niya, aanihin niya yung mga tao na nagkaroon lang ng kaligtasan. Kung kayo po, alam na ninyo yung paraan para makapunta sa langit, ayon sa Biblia, makukuha po kayo pagbalik ni Jesus. Pero kung hindi ninyo alam paano ba makapunta sa langit, may iwan po kayo. Tingnan po ninyo, magmula kay Adan hanggang kay Abraham, ito po ay panahon ng konsensya. Pero nalabag ng mga tao. Ibinigay ng Diyos ang kautusan. Mula panahon ni Abraham hanggang dumating si Jesus, tinatawag na panahon ng kautusan. Pero tinapos ni Jesus nang siya'y pumarito. Namatay si Jesus doon sa krus, binayaran lahat ng kasalanan ng mga tao at ibinigay ang kaligtasan. Magmula nang mamatay si Jesus, panahon na ng biyaya. Hanggang sa panahon natin, kahit sino maaaring maligtas. Kahit bata, kahit matanda, kahit sinong tao, maaaring maligtas. Dahil tayo'y panahon ng biyaya. Kaya lang, yung panahon ng biyaya, isang araw, matatapos din. Kapag natapos na, yung panahon na yan, si Jesus babalik na. Pagkatapos, pag dumating si Jesus, kukunin yung mga ligtas. Yung mga may iwan na hindi ligtas, papasok na sa 7 taon ng malaking paghihirap. Hahatulan na ng Diyos ang mga tao. Pagkatapos ng 7 taon, muling bababa si Jesus kasama ng mga ligtas, maninirahan ng 1,000 taon. Pagkatapos, ito na po yung pag-akyat sa langit at yung paghuhukom ng Diyos sa mga hindi nagkaroon ng kaligtasan. Pag-aralan po natin yung pagbalik ni Jesus. Basahin po natin ito, Mateo 24, talatang 3. 1, 2, 3. Sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarilinan ang mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon. Yung mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, ano yung palatandaan bago ka bumalik? Sa katunayan, hindi na po nila kailangang itanong kasi sila namatay na. Pero maswerte tayo, nagtanong sila at sumagot si Jesus. Yung sagot ni Jesus para po sa atin. Sabi ni Jesus, ito po yung mga palatandaan. Una, babangon ang Israel. Ngayon po, nakabangon na ang Israel. Tama po? Pagkatapos, lilitaw ang mga bulaang propeta. Magkakaroon ng digmaan, taggutom, salot, lindol, ang mundo maluluma. Itong magandang balita na ginawa ni Jesus daw ay ipapangaral sa buong mundo. Sabi ni Jesus, at pagkatapos niyan, darating ang wakas. Ngayon, alamin natin, yung mga binanggit ba ni Jesus nangyayari sa panahon natin? Pag nakita po ng inyong sariling mga mata na nangyayari sa panahon natin, malapit na pong bumalik si Jesus. Isa-isahin po natin. Yung Israel, nakabangon na. 1948. Ngayon, yung mga bulaang propeta. Mateo 24:5. Basahin po natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3. Marami daw taong magsasabi, ako ang Kristo. Sa panahon natin ngayon, napakarami mga tao, sinasabi nilang sila si Jesus. Ako ang Kristo, iba't ibang bansa. Marami nagkiklaim, ako si Jesus. Si Jose Miranda ng Florida. Asang Hong ng Korea. Wayne Bent, may Brazilian. Lahat po yan, kiniklaim nila sila si Jesus. Ito po, Australian Jesus Christ. Siya daw si Jesus. Yung asawa niya, siya daw si Maria Magdalena. Ito, African Jesus Christ. Meron din tayo. Si Kibuloy. Ako ang appointed Son of God. Si Jesus po yun.
Pero sinasabi niya, siya daw ang appointed Son of God. Sabi pa niya, yung pangalan niya, Apollo Kibuloy, yan na daw ang pangalan ng Diyos. Lapastangan po sa harapan ng Diyos. Siyempre, gwapo kay ngano, gitagaan o gwapong pangalan. So my name became his name, and his name became my name. I and my Father's name are one. Yung pangalan niya, pangalan ng Diyos, iisa daw. Marami pong lilitaw na bula ang Kristo. Sa panahon natin ngayon, ang dami na pong naglipa ng Jesus. Bula ang Jesus. Sabi sa Mateo, at kung may sino mang magsabi sa inyo, masdan ninyo, narito ang Kristo o nariyan siya, huwag ninyong paniwalaan. Huwag kayong maniwala. Palatandaan lamang po yan. Kasunod po, digmaan, taggutom, lindol, salot. Maglalaban ang bansa sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng taggutom, salot at lindol sa iba't ibang dako. Napakarami pong digmaan. Sa gitnang silangan. Kahit po sa atin, NPA laban sa mga sundalo. May ISIS. Lagana po ang digmaan. 9/11, 10,000 mga tao pinatay. Sa panahon din natin ngayon, napakaraming mga nuklear. Halos 15,000 nuklear nagkalat sa buong mundo. Para saan po yun? Yan po'y para sa digmaan. Ang lalaki. Nagsisisi yung mga scientists na gumawa ng mga nuklear. Kapag sumabog lahat yan, 30 minutes lang, yung buong daigdig po ay sunog, patay lahat. Diyan po busy ang mga iba't ibang bansa ngayon. Taggutom. Sa Africa, 35,000 namamatay araw-araw dahil sa gutom. Wala pong makain, walang mainom. Pati ihi ng hayop, iniinom na nila. May nagsabi po, gabi-gabi, 1 bilyong tao natutulog ng gutom. Malala po ang taggutom ngayon. Kahit sa panahon natin, minsan may mga pamilya hindi na kumakain ng 3 beses sa isang araw. Yung mga salot, mga sakit, laganap ngayon, coronavirus. Pero hindi po masyadong nakakamatay yan. Ang nakakamatay, Ebola virus. Napakaraming iba't ibang virus na po yung naglipa na. Kapag kumalat sa isang lugar, isinasarado yung lugar. Pag isang bayan, sarado yung isang bayan. Pag isang buong bansa, sarado yung buong bansa. Lindol. Nung nakaraan lang, lumindol. Tama po? Kapag yung lindol, sa dagat nangyari, nagkakaroon ng tsunami. Libo-libong tawang namamatay.
Судья промолчал. Мог ударить. Я умом. Tingnan po ninyo itong chart na ito. Yung pataas, yan po yung bilang ng mga lindol. 100, 200, 500. Yung pababa, ito po yung century. 12th century, 13, 14. Sa atin po, 20th century. Noong 12th century, kakaunti po yung bilang ng mga lindol. Wala pang 100, 200. Pero nakakapagtaka, 19th century, bigla pong tumaas. Naging libo-libo na yung lindol. Ano po yung nangyari noong 19th century? Bakit biglaang dumami yung bilang ng lindol? Dahil po nakabangon na ang Israel. Pagbangon ng Israel, kasabay lahat ng palatandaan magaganap. Yung lindol po, ginigising ng Diyos ang mga tao. Manumbalik na kayo sa akin. Wala na kayong sapat na panahon. Ang mundo ay maluluma. At ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang saligan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sila'y mapaparam, subalit ikaw ay nananatili. Silang lahat ay nalulumang gaya ng kasuotan. Ito daw daigdig, maluluma parang damit. Alam po natin ngayon, meron na pong global warming, climate change. Ang palatandaan po na ito sa panahon natin nagaganap. Basahin po natin Mateo 24:14. 1, 2, 3. Bago po dumating si Jesus, yung magandang balita ng kaligtasan ipapangaral sa buong mundo. Ito pong pangangaral ng salita ng Diyos, palatandaan ng katapusan ng panahon. Ito pong Biblia, 3,384 translation na po. Napakaraming iba't ibang wika na isalin na ang Biblia. Madali na lang din mangaral sa malayong lugar. Dati mahirap. Kasi yung mga alagad, naglalakad, nakakabayo. Pero ngayon, sakay ka lang ng eroplano, nasa ibang bansa ka na. Sandaling panahon lang, may kakalat na po ang magandang balita sa buong mundo. At pagkatapos, darating ang wakas. Darating si Jesus. Ito po yung huling paksa natin ngayong gabi. 5:20 tayo nag-start. 2 oras po yung ano natin, kaya 7:20. Meron pang 8 minutes. Tingnan niyo po yung kasaysayan. Bago po muling bumalik si Jesus, mangyayari lahat ng palatandaan na sinabi niya. Nakita natin, nagaganap na, nangyari na sa panahon natin. Ibig sabihin, kahit ngayong gabi, pwedeng dumating si Jesus. Ito po yung senaryo pag dumating si Jesus. Tingnan po ninyo. Kaya may 2 taong pupunta sa bukid, ang isa ay kukunin at ang isa ay iiwan. May 2 babaeng magtatrabaho sa isang gilingan, ang isa ay kukunin at ang isa ay iiwan. Pag si Jesus muling bumalik, yung isa kukunin, yung nagkaroon ng kaligtasan, yung isa may iwan. Sila po nagtatrabaho umaga. Dito po sa Lucas, basahin po ninyo ng sabay-sabay. 1, 2, 3. May 2 sa higaan, natutulog po sila. Kapag dumating si Jesus,
Ang isa ay kukunin yung naligtas, yung isa iiwan. Merong nagtatrabaho umaga, merong natutulog gabi. Dahil ang daigdig natin ay bilog. May araw, may gabi. Kapag si Jesus dumating, kukunin niya ng sabay-sabay lahat ng naligtas. Sa unang Tesalonica, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ibabangon muna, pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin. Ganito po yung senaryo. Si Jesus muling babalik. Pagbalik niya, kukunin niya yung mga naligtas. Kung hindi ka naligtas, may iwan ka. Pag naiwan ka, wala ka ng pag-asang maligtas. Dire-diretso ka na sa impyerno. Makinig po kayo ng maayos. Kailangan nyo pong maligtas. Panoorin nyo po. Parang ganito ang rapture. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Sila po nasa simbahan. Nagsisimba rin kayo. Pero sigurado ba ligtas kayo? Pag dumating ba si Jesus, kukunin kayo? Kailangan nyo pong paghandaan yung pagdating ni Jesus. Kahit umiyak sila, kahit umiyak ka pag naiwan ka, wala na pong pag-asa. Sa 7 years tribulation, yung paghuhukom ng Diyos nakasunod, nakilakilabot po. Hatulan ng Diyos ang daigdig sa pamagitan ng apoy. Bukas pag-aaralan po natin yan. Pero kahit mahatulan ka, sa 7 taon ng malaking paghihirap, meron pang mas kakilakilabot na parusa. Dire-diretso ka sa impyerno. Binibigyan kayo ng Diyos ng pagkakataon maligtas. Magpatuloy po kayo sa pakikinig. Yan po yung tanong sa inyo. Handa po ba kayo ngayon kung darating na si Jesus? Ngayong araw po, napag-aralan natin hanggang sa rapture, hanggang sa muling pagbalik ni Jesus. Bukas, mas mahalagang mga paksa po yung pag-aaralan natin. Nasa sa inyo po kung babalik kayo. Pero sana, sabi po ng Diyos, piliin ninyong buhay upang kayo ay mabuhay. Okay? Bukas po tayong lahat ay magkita-kita. Tayo po ay manalangin na. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa oras na ito na binigay ninyo sa amin. Kami po ay nakapag-aral ng mga salita ng Diyos. Nawa po ay ihanda ninyo ang puso ng mga nakikinig upang maunawaan po nila kung ano ba yung tunay na kaligtasan. Paano ba makapunta sa langit ang isang makasalanan. Kayo po ay hukom na matuwid, kaya nga hahatulan ninyo ang aming mga kasalanan. Pakiusap, maawa kayo sa mga nakikinig upang sila po ay makapunta sa langit. Ibalik ninyo silang muli bukas. Meron pa kaming 2 session na natitira. Samahan pa rin kami ng Espiritu Santo. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.